Father, thank you so much that we know some of the techniques, some of the system na diin kami kanunay nga magapakig-fellowship ng kanimo. Wala nagyulaing paagi, Father God, na diin kami makasimba kanimo o kana nagyod nga kami in fellowship with you. Meaning, we are clean before your eyes, we are sanctified, we are spiritual, tungkol kay ang malang espiritu na galihok sa mga kinabuhi. Kung salamat ni ikaw magkauban ka mo karon, we pray, Heavenly Father, that this hour magpabilin kami nga mag-stay in fellowship nga kanimo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Kini ang ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga malawak, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Yes, it is true, you know, nga naay problema ang atong nasod karon o we really need to pray for our nation. We are really divided, and then probably kung dili ma-control kini siya, moto pa kini siya sa chaos, dakong kagugot, and that is why we need to pray for our nation. Kung nakita ang mga magtutuo, siguro kulang pa yun ang hamtong ng mga magtutuo sa Pilipinas. No? Kasi actually, ang doktrina yun, ang nagatudlo na ni kanato, nga supposed to be mahimok kita na client nation nito sa bang mga nasod. Pero sa man nato pagkahimong client nation, kung kulang ang mga magtutuo nga nagatubok na ito sa pagkahamtong. Yes, at first, individually, mahimo kita na witness against Satan. Sa dihang nagkinabuhi ka in fellowship with God. No? So, in the sight of God, yes, you are a great witness against Satan. Sa dihang nagkinabuhi ka nga matarong. Mao kana nga kung ato yung tunan ang pulong sa Dios, duha gyud ka prinsipyo ang dapat natong masabtan pulong sa Dios. Ang una, ang pagkinabuhi nga matarong, ay kaduha, ang pagkinabuhi nga dili magasunod sa kabubuton sa Dios kanang pagpakasala. Duha lang gyud. O atong hibaluan nga once naa ka sa pikas, naa ka sa pagpakasala, wala gid ang kalinaw, wala gid ang kalipay, wala gid absent din na. Ug busa atong nakita ang atong kalibutan karon, actually dili man lang kay ang nasod nga Pilipinas, sa tuwa lang nakita na kay nato ang nahitabo sa atong nasod. O yes, ako nakita nga murag walay interest ang ato ang gobyerno nga ma-unite ta. Supposed to be unta ang pamaagi sa gobyerno nga ma-unite ang katawhan sa Pilipinas. But it seems, as I look at it, it seems that there is no even a little bit interest nga magkahiusa. Murag wala. No? So, nata sa delikadong kahimtang. Nakikita sa delikadong kahimtang. So, ang atong kinabuhi isip mga magtutuo, yes, kinahanglan dili nato ma-miss ang itawag nato spirituality. Even in this situation. No? Or else we will miss the fun. No? I do not know kung nakasabot mo niya ng
we will miss the fun. No? Nga, ang kabubuton yun sa Diyos sa tuwa na magmalipayon ta sa tanang panahon. Ito doon na ni isang lingay na, no? In everything, give thanks, no? So, but we will miss the fun, no? Kung di kita kabalong mudala sa atuang kahimtan karon. Buti pa sabot, kung kita magpadala sa gitawag na itong sa baha sa kalibutan o sa atong nasod, we will miss the fun. Supposed to be mag-enjoy ka dahil sa Ginoo, nga wala na kahinong nag-enjoy. No? Nagmagulanon na hinong ka. No? Magparehakap niya itong mga apostolis ni Jesus Christ. Samtang gitabok sila na sa pikas nga dagat, kagi sila og bagyo, og silang tanan nga hadlok. Wala sila kahibalo nga ang Ginoo nara uban kanila. So, they miss the fun. No? Na-miss nila na supposed to be mag-enjoy sila niya itong pagsulay sa ilang kinabuhi tungkol kinahay Ginoo na naguban nila. The same principle sa tuwa karon, dapat mag-enjoy kita tungkol kay ang Ginoo na nagyapon sa tuwa. But, usalan ka dili maayo nga panghitabo nga diin ang atong nasod supposed to be nga mopasagat yes, apektado ang atong nasod. Apektado mo. Wala may ganahan mo negosyo sa atong nasod kung yun namin na-permit. Ay doon na ito, nakasabot na yung atong mga leaders. No? Wala ganahan mo negosyo. Kung ang atong nasod, yun namin permanente. But I just to hope na aduna untay mga spiritual advisors nga makatulo din atong mga leaders. Nga ilang untang masabtan ang necessity nga diin magiging espirituhano. Kaya kung mag-espirituhano man God, supposed to be na pamagi nga may-unite. But anyway, nanata din do not miss the fun. Dapat mag-enjoy ta. Or pass the popcorn. No? Pass the popcorn. I do not know kung you know that gwapo na siyang gwapo na siyang sa tawagan na principle. Bisan nagkayos ng kalibutan, pass the popcorn. Enjoy the game, no? Mag-enjoy ta. Kita ng mga Kristohanon dapat natay kalipay sa sulod sa atong kinabuhi. In spite of the chaos, in spite of the situation nga itong ginatubang karon. So, malisod kay ang unang inunta, ikaw, personally, ako, nga magatupo ta spiritually. Mahimutang witness against Satan. And then, the family, no? Supposed to be ang family, gitawag ni siya o corporate witness, no? Dili lang individual na magiging witness kay Satan, kundi apil sa pang family. Muna nga batayanan ang pamilya. Kaya ang pamilya, kung mailugan sa itong kaaway, muna nga dili mahimo siya nga corporate witness against Satan. Manibatayanan sa family, no? In fact, kung atong pag-iskutan ang iba nagkalain-lain ng mga pamilya since the beginning of time, let us start from Adam and Eve. Atong nakita kay Adam and Eve, if we will just compare them to Job and his wife, just look at unsay ilang kahimtang. Kay Adam and Eve, atong nakita si Eve nag-influence siyang bana. O kung sa inita mo siyang bana, na-persuade, nadala sa iyang asawa. O, yes, kung atong pagkatanawon, na-collapse, wala tambali sa ilang gitawag na itong spirituality,
ang resulta, nadamay ng tanan. Just for that couple alone. But if you will just compare with Job and his wife, tanaw kung sa hinitabo kay Job kung sa iyang asawa. Ang iyang asawa, grabe ang intense nga pagsulti ngadto kay Job. Sa dihang di kuha ang tanan lang kaptangan, namatay ang tanan lang anak, o sa dihang nagabaton siya balatian, skin disease, no? Ang iyang asawa, o sa isulti sa iyang asawa ganito sa iyang bana, tungluha siya. Ang sa isulti, tungluha siya. Kinsa siya dihang isudan, ang Diyos. Tungluha ang imong Diyos, o magpakamatay ka. Na kung imong pagkatanawon, kinsa may mas evil, si Eve or ang asawa ni Job? Siguro ka ang asawa ni Job, no? Kang Idam, ang iyang asawa, ikaw man lang ni hatagan siya pagkaon. Kung natintal si Adan. Samantalang kang Job, grabe ang gibuhat sa asawa ni Job ngadto siya ng asawa. Ipatunglo na niya ang Diyos. Niya, magpakamatay ka. And yet, kung sinita po kay Job, compared to Edom, si Edom na persuade, but Job was not persuaded. Atong kita. Matod pa ni Job, sama ka sa usang kababae nga nagsulti ng buang. Sa mga mayong butang mo dawat lang ta, pero nining mga pagsulay dili na ta magadawat niini. Matud pa ni Job. Siya naghatag ug siya magakuha. Then blessed be the name of the Lord. Sa gyapon wala matandog si Job. Now, kung atong pagkatanawon, naiduha ka couple nga kung atong obserbaran sila, lahi-lahi ang lahang spiritual level. The spiritual level of Adam and the spiritual level of Job. Si Adam nagpasabot nga, yes, nasi doktrina gamay, pero kung Job na nadala gid siya. Si Job well doctrinated. So, kung ato pagkatanawon, adunay dako kayong kahimuan, no? Ang usa ka magtotoo nga doktrinado o nakakatwan sa pulong sa Dios kaysa kulang og doktrina. Ang kulang og doktrina madala gyud. Pero ang strong kayo sa doktrina, di siya basta-basta madala. Musa si Job, wag gid mapildi. Wag gid siya mapildi sa iyang asawa. Nahimo si Job nga personal nga witness against Satan. Ang iyang asawa wala. Pero ang kabubutong sa Dios nga ang family mahimo yung witness against Satan. Apan muli na, it demands maturity. So, here atong nakita, padulong na ito din karon, ato kiningtunan ang Judah versus Joseph. So atong nakita, makumpara na ito kini siya. But before that, atong tunan ang usa ka pamilya nga they are both carnal, like Ananias and Sapphira. Look at Ananias and Sapphira. Unsa sila? Nagkaduhito ang bana o kang asawa. And God disciplined them through the sin unto death. Patay sila dito si Ananias o si Sapphira. Now just remember nga, God will really discipline unrighteousness. And God will really bless righteousness. Ato pa kanang ginatunan, no? Ug importante nga masabtan nato na. Now,
diri atong nakita like the life of Judah and the life of Joseph. Na sila kalainan si Judah o si Joseph. Diri naman talapit no kay human naman ta kay matikap na to gamay si Tamar. Matikap na to gamay si Tamar kay kini si Tamar di asawa man ni Judah. Now atong nakita si Judah was a believer who was self-righteous, hypocritical and cruel. After he discovered Tamar was pregnant, he would be born her to death for her apparent illicit sex. Though he was the one who made her pregnant. So kini si Judah, usa siya ka magtutuo, pero usa siya ka self-righteous, hypocritical and cruel believer. Judgmental. So, nagpakaroning nung siya, nga matarong siya, so yan, kung pwede lang yan, ipasunog si Tamar. Kunya ba yan, siya ba yung nagkapabuntis ni Tamar? Siya yung nagkapabuntis ni Tamar. So arrogant people who condemn other people for their sins conveniently overlook their own. Yes, di nila makita ilang kagalingon sa Genesis 30:24. Tamar, on the other hand, appeared to have some humility and common sense. Relax lang si Tamar. No? So even with her sexual affair, she was somewhat within her legal boundary according to the Jewish custom, as someone in the family was responsible to marry her and provide her with a male offspring. Anak mo na ilang customary. Kung man ang pamilya, kung mamatay itong nagninyo ni mong kamagulangan, sunod sa kamagulangan, hantod na sa mga anak, mo nilang customary. So si Tamar nini nagsini pa siguro, gihapon siya kuhulat, o kinsa sa ilang pamilya ang mahimong bana niya, tungkol kinamatay man si o si Onan. So pusto si sila ang sunod, no? So, mawala ang iyang mga anak. Now, di na ito makita o unsa kamaayo ang Diyos. Since Judah failed in the responsibility of providing his next son, she took matters into her own hands. Tamar is even praised for her action to bring about her son, Paris, na makita nato din sa Ruth 4 verse 12. Now, in contrast to Judah, arrogance, hypocrisy, and cruelty was the humility, grace orientation, and kindness of Joseph. Do you know who is Joseph? Dili si Joseph na katong ika-unsing anak ni Kuana ni Jacob. Dili ni siya na mga Joseph. Kini si Joseph nag-istutan diri morning pamanhunon ni Maria. Now look at Joseph, the legal father of Jesus. Actually, legal father ni Jesus. Even though Judah was immoral himself, he desired to punish the alleged immorality in another person. Si Judah, legalistic kayo siya. Gusto niyang ipanis ang taong makasala. Bisan man tinuod siya ang nakabuhat sa sala. Pagkaroon nun siya. On the other hand, even though Joseph was very moral, he did not desire to punish what he thought was the immorality of his wife. Now, ngayon nag-unahuna man siya nga immoral ang iyang wife. Kaslunon pa man sila, pero naman sila'y kasabutan nga di ang gisabutan nila nga magminyo sila o nga sila'y papilis, busa, it is, kung imong pagkatanahon, it is equivalent nga minyo na sila ni Maria, pero pa sila nagtipon. O busa, matingala ka sa unahan nga, nga nung makig-divorce man siya. Makig-divorce sila, kaya na sila agreement nga equivalent to marriage na sila. Pero pa sila nagtipon. Anyan na mahita mo kay naburos, buntis man si Maria. So yung pamunahuna, ang nasa isip na nagbuhat ni
binuang ang akong pangasawunon nga si Maria. So nasa yung isip na. But because Joseph was a matured believer, wala siya nagunahuna sa pagpakaulaw sa iyang pangasawunon. Wala sa iyang isip na. Gusto niya na masave si Mary sa kaulawan. Not like Judah. Si Judah, kuhan kayo siya. Isubra kayo siya, no? Attack kayo siya. Pero tinood, siya ang nakasala, no? But Joseph, atong nakita, very relaxed, no? So, ang Joseph, her husband, being a righteous man, experientially righteous in the execution of the spiritual life. Kaya si Joseph, no? Dili na ito makumpara ang mga tao na spiritual. And not wishing to make a public display of her. Wala nagplano si Joseph nga iyahin itong pakaulawan si Maria, no? By public humiliation and stoning. Kaya palaro ba yan nila na batuon yun hantod sa kamatayon? Mga ginainahan, customary. Pag mahibaluan nga ka na nagkuhan ka ng luko ka sa imong bana, batuon hantod sa kamatayon. Mga ilahang customary. Pero wala gibuhat na ni Joseph, no? Kung saan ito po, secretly divorced her. No, sa Matthew 1:19. Tingnan ka lang kung divorce man. Kung sabihin nyo na sila, na sila agreement nga diin, kasado na sila, pero wag pa lang sila mag-tipon. So muna. Now, ato makita ang ilang kahintang dire kay Judah o kay Joseph nga they are both believers. Judah was a believer, but he is arrogant, hypocrites, legalistic. While the other believer, the life of Joseph, usa ka magtotoo nga din nakita nato nga righteous, grace-oriented siya. Dili siya gusto nga adunay tao nga masakitan sa iya, bisan man si Maria, ngayang pangasawunon. Now, aduna po yung mga pamilya na itong nakita na diretso sa Diyos o disiplina, sin unto death, and that is the life of Ananias and Sapphira. Now, just remember, duha rin. Magpagkasala mo, magkinabuhi mo mga matapang. And God will really do His justice. Ang hustisya sa Diyos, yan yung i-implement ngadto sa individual, ngadto sa couple, or ngadto sa nation. Nawala itong nation, no? Kasi supposed to be ang mahimong witness against Satan mo God first is ikaw, individually, ako. How I live righteously in the sight of God. Kung saan ako pag kinabuhi nga in fellowship ko sa Ginoo, mahimong witness against Satan. Second is the couple, the husband and the wife. That's why dapat yun ma-develop yun, no? Ang gitawag na ito relasyon sa husband and wife. Ang kaso lang yun kung wala magtubo ang isa, nagtubo ang isa, so di gid magkaparihan gyapon. Dapat yun magsabay yun tubo ang husband and wife. Na maparihan yun mo perception, marihan mo panglantaw. And then ay katulong tayo ni ang nation. Kung daghan ta nga pivot believers sa atong nasod, God will protect us. And that means kung atong pagkatanawon karon, kumusta ang atong nasod, nagpasabot nga siguro na ay mga magtutuo apan dili nagatuto nato sa paghamtong. So expected nato ni, no? So sumala pa sa atong Sunday school, all things work together for good. Naabaya pa sa atong nasod. Mura ba tag nagsakay sa usa ka barko lang? Usa ka barko. Pagkalunod sa barko, lunod ang tanan. Curse by association pa. But kung naalay mga magtutuo nga strong kayo nga nagatubo kato sa pagkahamtong, God
will preserve and will deliver that nation. Look at katong hitabo ni Lot. Ang Diyos nagsigig bargin si Abraham, niabot po sila sa pila tuilas sa ilang nabutan. 10. Niabot si Abraham og bargin hangtod sa 10. Muna ay 50 ka magtotoo. Imo bang sunukon? Sulubang umura? Sa dili. For the sake of that 50. Muna ay 45, 40, 30. Yun ang Diyos din ang sunukon for the sake of that believers. 20. Dili yapon for the sake of that believers. Imagine that. How God protect Sodoma and Gomorrah just for 10 believers. And then, kung magkabot og 10, na miscalculate po ni Abraham, pag-ihap, kay kutob siya sa 10 nag-bargain niya, hindi ay wala kabot og 10 ang believers. Wala kabot og 10, no? Busa sunog din ang Sodoma o Gomorrah. So that means kung unta na ay mga ligdong o strong hangtong nga mga magtutuo, ma-preserve ang atong nasod. The same with Sodoma and Gomorrah, no? But well, nagkasakay ta sa usa ka barko, we don't need to miss the fun. We need to pass the popcorn. Kinahanglan all things work together for good to them that love God, no? Now, andito sa verse 4. Verse 4 sa Matthew. Now, continuous pa niya, no? Ram, the father of Aminadab. Now, kinsa man ni si Ram? Kung magsugod ta diri ato nakita, kini si Ram kuan po ni linya gihapon kini kay Judah, and then dinhi sa kaliwatan nila ni Tamar, and then the father of Aminadab, the father of Nashon, the father of Salmon. Now, kinahanglan makuha nato ni nga linya kay moabot ba diri kang Boaz na pod. Og hangtod nga moabot kini siya ngadto kay Jesus Christ, no? Now, matingala kita, very described diri Nashon, the father of Salmon. Now, relating Judah's line to Egypt, Judah, Perez, and her son went to Egypt during the famine. Sa Genesis 46:12. So, miadto ni sila sa Ehipto sa panahon nga diin adunay hulaw. Ang malisod ang pagkaon sa ilang dapit. And then Ram and Aminadab were born in Egypt. Sa Egypt ni si Ram o si Aminadab na tao. And then ang Aminadab being alive at the Exodus, kini si Aminadab, buhay na niya sa panahon katong mikalagyo ang mga Israelites gikan sa Egypt. Buhay na niya nini. Samtang nag-travel sila from Egypt ngadto sa land of promise. And then nanganak ni siya with his son Nashon sa Numbers 1:18. And then Salmon most likely would have been born in the Sinai Peninsula after the Exodus. So kini si Salmon, dili ni kanang atong kanunon nga Salmon ha, ganda ko tinapa, dili na ha. Kini si Salmon, natawo ni siya sa Sinai. Buti sabot, nagdungaw na sila sa land of promise. So, wala ni siya natawo dito sa Egypt, no? Natawo ni siya sa ilang pag-travel. So, Salmon, the father of Boaz, kini si Salmon, morning nanganak na po kay Boaz. Nang matingala mo nga nung tagsa-tagsa mo na, tungkol kaya na ay linya din nga dapat na itong masabtan, no? Si Boaz, usap po niya kay espirituhanong na tao, whose mother was Rehab. Do you know Rehab? Kini si Rehab, morning nag-save si katong mga spies bitaw nga moto ta sila sa Kanaan. So kini si Rehab usa ni kay, in fact
Special mention ni siya sa Hebrews 11. Special mention ni si Rahab. Buong ipasabot, yes, she was a prostitute for several years, pero nag-change siya sa iyang kinabuhi. Nag-usap siya. So, bisan man sa iyang kagikanan na dili maayo, pwede hapon ka na mag-grow spiritually sa dihang mo focus ka sa imong pagkinabuhi diya sa Ginoo. So, nausap si Rahab. So, tungod sa pagtubo ni Rahab spiritually, morning ato nakita nasawa ni siya ni Salmon. So, Boaz, the father of Obed, nahimo puling amahan si Boaz ni Obed, and then Obed, whose mother was Ruth. Kailangan mo ni Ruth, no? Natay libro ni Ruth. O si Ruth, ato nakita, Obed, the father of Jesse. So, nahitabo gini, si Ruth, asawa man siya ni Boaz, o sila nanganak sila kang Obed, o si Obed, nahimong amahan ni Jesse. Now, kini si Jesse, nahimong amahan ni David. So, anong dagan? So, ito tanaw ng linyaw. Nganong ay atong gitay sa tagsan siya, no? Now, Salmon was most likely one of the two spies sent out to reconnoiter the city of Jericho, according to Joshua chapter 2. Muna si Salmon. This would have been the way the Lord introduced Rahab. Muna panahon na muna pamagihan nga sila ni Rahab, siguro, napagay ginanano, kausan mo katanaw, murang madikit din ka, no? So, muna pamagihan na din si Rahab o si Salmon nagkakita ay, no? And then, atong nakita, kini si Salmon, usa ka magtotoo, and Rahab also usa ka magtotoo. A mature believer to her future husband, also a believer with virtue and courage. So, mga hamtong sila nga mga magtotoo. Now, just remember, mabutang sa inyong isip, nga usa ka importante ang hamtong nga magtotoo. Magtiayon pa yun sila. No? Magtiayon pa yun sila. Now, atong nakita, we know that Rahab was no longer, during this time, dili na siya prostitute, ha? Nahimo na siya believer. Nag-change na siya sa iyang kinabuhi when she met Salmon. So her great spiritual life demonstrated by her willingness to assist the spies despite the youth's race of being executed for treason gives testimony to this fact. So, supposedly, delikado ang kahimtang ni Rahab nini. Kaya nga naman, traitor ni siya nini, nga nung nagbakak siya. Wala na gitudlo o asa tinuod ang mga spies. Kay gituan man ni sila sa mga sundalo sa Jericho. Nakaditik man ang mga sundalo sa Jericho nga, nai-spy o nga, nagpadulong sa tuwa, nag-espiya sa itong nason, mo itong ipaagto dahil sundalo itong, niya dito sa balay ni Rahab. Unya, ang ilang gisulti, sa lang ipangutanan sa mga sundalo, tuwa palulong dito. So namakak si Rahab. Pero bisa man niya nga bakak ka, atong nakita, nga no ka nga, nahimo gihapon nga well-known si Rahab sa Bible in spite of that line. Sa inyong nauna, ang bakak righteous ba? Ang bakak dili ba sala? So, murag gunaw na ta, basta bakak sala gina siya. Apan maulang ning bakak ka naghisgutan sa Biblia nga diin naghisgot mahitungod sa katarong. Magana mo natin na day bakak pastor nga kanang katarong. Kini nga bakak may gisgutan sa Biblia. Nag-iisip si Rahab nga matarong. Now, nga naman, well, sa atong maturity, nagadepende na siya, murag ganani nga panghitabo, no? Halimbawa,
sa imuhang balay na nagtago nga usa ka ibutan nato tawo nga dakpunon. Kunya giduol og mga sundalo nga nakita nila nga apat yun nila kung isulti. So ikaw nga magtotoo depende sa imong maturity. Kung ang maturity nimo nag-ingon nga magsulti because tinuod, patay ginatawanan na. Pero kung ang maturity nimo moingon nga kinahanglan proteksyonan ako siya. Nining time magpakaklan ko. Yes, nasave niyo ang iyang kinabuhi. Mo itong gibuhat ni Rahab. Ang gibuhat ni Rahab, siya, magbakaklan ko to save these 12 spies. O tinuod na save ang 12 ka mga spies. O kusan niya na si Salmon. Kusan niya na si Salmon. O busa, nagkahigalay sila, and then, nadayunan. O, nahimo silang husband and wife. So yun no? So we know that Rahab was no longer a prostitute by the time when she met Salmon. Her great spiritual life demonstrated by her willingness to assist the spies despite the huge risk of being executed to the treason. Supposed to be patyon ginundan na siya. Kaya nga naman, kalungog mo, sa mga balita karon pagdakop ni Dr. Duterte, tawag pa nila nga treason. Betrayal, no? Nagkalalayan ng mga komentaryo din no? Naminaw biya po kuha no? So such great heroes as Moses, Joshua, Abraham, and others in Hebrews 11 included Rahab, nakasulat din sa Hebrews 11 because of their faith, tungod silang pagtuo, no? So if she had remained a prostitute, she would not have had the virtue. Kung magtanaw ka, pasawan mo lang James 2:25. So nagpasabot nga si Rahab, nag-change na yun siya yung kinabuhi. And the courage to help the spies, nor the ability to walk by faith, and certainly would not have been recorded in Hebrews. So ang iyang gibuhat, nakahatag sa iya o pangalan nga di nasulat siya din sa Hebrews. Now, application. One sinful past does not prevent one from becoming one of the greatest believers in history, since the believer can recover from sin through the confession of sins. Just remember that, no? Wala nagpasamot nga makasasala ta kaniadto nga wala nagitay tsansa nga mahimong hamtong nga magtotoo. Pwede di ay nga ikaw sa ka makasasala kaniadto o sa diyang ningbalik ka sa Ginoo, nagpagamit ka sa Ginoo, nagtubo ka sa pagkahamtong o naghahatag kang tinuod ng kahimayaan ng kanya. Pwede na. Ngunang dili ta dapat mag-condemn niya ng mga tao ng mga makasasala. Like Apostle Paul. Si Apostle Paul, usa siya ka makasasala sa di pa siya magtotoo. Pero sa diyang nahimo siyang magtotoo kung sa hindi tabok ng Apostle Paul. Matod pa niya, siya ang pinagka-mubo, pinagka-ubos sa kanang mga apostoles. Kaya nga naman, wala ko siya nakauban-uban ni Jesus Christ. For 3 years sa ministry ni Jesus Christ. Sa disciple, pagka-disciple. Kauban-uban siya, Apostol Pablo niya na. Ang katong 12 disciples sila ni Jesus Christ, nag-uban-uban sila for 3 years. And then after that, sa 3 years, nahimo silang apostoles. They were promoted as apostles. Pero siya, Pablo, ditso siyang apostoles. Yes, ado na siya 3 years nga nakikuban kay Jesus Christ sa Arabia. Nga diin, kuwan sila, nag-one-on-one sila. So, kung yung bitahon po, equivalent sa 12 ka mga apostles, kay 3 years po na nagkauban-uban kay Jesus Christ. Actual dito, nagkauban-uban sila kay Jesus Christ sa ministry ni Jesus Christ. Samantalang si Apostol Pablo, 3 years siya nga nakikuban po sa Ginoo sa Arabia. O katong nakita din
nga nahimo gid siya pod nga apostolis, no? So unsay application? Ang application dili kita dapat maghukom kay usa ka tawo bisag unsa niya ka makasasala kung mobalik siya sa Ginoo o magpositibo siya sa pagtuon sa pulong sa Dios, posible niya siya nga magatubo kadto sa pagkahamtong o magkinabuhi na siya nga matarong, maglikay na siya sa pagpakasala o ang purpose sa kinabuhi nga iyang himayaw ng Dios sa adlaw-adlaw sa iyang pagkinabuhi. Mao kini nahitabo kay Rahab. Rahab was completely changed. Rahab was completely changed. So, once the sinful believer has recovered fellowship, he can begin to move in the right direction, and if the believer continues to do so, he will someday reach the objectives of the spiritual life, that is to achieve maximum love for the Lord Jesus Christ and to glorify God to the maximum. So, muna nahitabo kay Rahab. Gamay lang kayo kasaysayan ni Rahab sa Biblia, pero nakuha na to ang iyang kasaysayan. So the only thing which prevents greatness in the spiritual life is the unwillingness to learn and execute God's plan. Maulang kita, kung dili ka willing na magtuon sa pulong sa Diyos, dili ka maka-execute sa plano sa Diyos. Dili ni mo kayang maplano, mabubuhat ang kamubuton sa Diyos. Si Judah, nga naman ang iyang first ng mga anak, gidisiplina man sa Diyos. Tungod kay wa gitudloan ni Judah sa pulong sa Diyos, kay si Judah, unsa man po si Judah? Wa mampud magtuon sa pulong sa Diyos. Wa man kay katudlo kung wa ka magtuon. Makatudlo ka lang kung na kay gitunan. So, yun na. So, Salmon and Rahab apparently had a wonderful marriage. Nindot ang ilhan kami nyo, no? Just remember, sa corporate witness, ang family pwede. Kung nindot ang inyong pamilya. But sa ako nag-ingon lagi, it demands spiritual growth for both parties, the husband and wife. Kung pwede lang apil ang mga anak. Kaya kung ang husband and wife, nagatubo sila, nga pareha, munaog man nga ito silang anak. And then, anak na ito sa anak. Kaya, lagi, ang prinsipyo, mutudlo man na ito sa mga anak. So, Salmon and Rahab apparently had a wonderful marriage which naturally follows from two people with great integrity. Adun na integridad. Si Salmon at si Rahab. So, from this marriage, based on integrity, came as an integrity. Tungkol sa ilang Christian's integrity, kung sa ilang tabo, ang ina pong anak na po'y Christian's integrity. Nanganak sila kang, kinsa may ilang anak, Boaz. Naibalo mo, kinsa na si Boaz? Si Boaz morning na bala ni Ruth. Ngaunta, kini si Boaz, dili unta ni siya ang dapat musalo sa kinabuhi ni Ruth, tungod kay dili man siya igsoon sa kini po si Ruth, karas po ni siya lalaki ba, no? So pila ka bana po din nga nangamatay kang Ruth, no? And then hantod nga giluwas siya, di na nagsugod ang word nga redemption o salvation sa life ni Boaz. Nga diin gisave niya si Ruth sa iyang kahimtang. Muna, wapo na nga istorya, no? Pagbasa mo sa Ruth. So Boaz, unlike his father, married the greatest woman of his generation. So, ang nahitabo nini, nakaminyo si Ruth kang Boaz. Nga diin, hangtong pod nga magtotoo, kay anak man si Boaz ni Salmon o ni Rahab ng mga hangtong ng mga magtotoo. So, yun na yung istorya, no? So, naog tayo naog. And then, Boaz, nanganak siya kay Obed. And then, Obed, nanganak kay Jesse. And then, si Jesse, dito na nanganak na po kay David. So, sa verse 6, and Jesse, the father of King David, David was the father of Solomon from the wife
from the wife of Uriah. Now, special mention si Uriah, no? Dili makalimtan sa Diyos si Uriah. Sa dihang isulatin ni Matthew, grabe ka spirit-filled yun. Kaya kung yung pagbabasahon, grabe ang pagsulat ni Matthew ni nga diin, wala gyapon makalimti si Uriah. Kung yung imong pagkatanawon, tanawa ko doon sa naboy kahintan nini, kasi naman lagi mga flaws ang mga tao. Si David, ba yung ang asawa ni Uriah na si Bathsheba. So, nagkaroon problema kay David, no? Do gitawag siya friend of God, pero nagkaroon problema nito kaniya. So, nanganak siya kang Solomon. Pero kini si David, nagkahibalo ba yata nga si David usa ka matured believer. Gikan pa sa bata pa siya. Kaya kung magbasa mo dito sa 1 Samuel sa 17, giyon sa niya pagpakikaway si Goliath, pinagis gahom sa Ginoo. Claim siya, the battle is the Lord. Di ba? Muna yung saudi, the battle is the Lord. So kining pakikawaya, dili pagpakikaway na ko, kundi pakikaway sa Ginoo. O tinod, nagbanaogon din siya. Sama sa iyang pagpakikaway sa mga leon, sa mga bear, giisip ni David nga iyang pagpakikaway kini sa Ginoo ngadto sa ilang kalaban. Ug tungod sa pagtuo, pagsalig ni David sa Dios nga gamanan, nagmadaogon din siya. So buti pasabot spiritual si David, hamtong si David, pero later sa iyang kinabuhi, napakyas gyapon siya. Pakyas siya dito sa nadto kay Bathsheba. O nakaanak sila, kinsa ilang anak si Solomon. Busa pagsulat ni Matthew nini, wala gyud nakalimti si Uriah. Gisulat niya, and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon from the wife of Uriah. Anak tinuod ni David si Solomon gikan sa asawa nga si Uriah. Apil, no? Now, if ever anyone could be described as a male donkey, Jesse he was superficial and ingratiating. When Samuel asked to see the sons of Jesse in order that he might anoint the next king, Jesse paraded all his spiritual morons before Samuel. Ngayon gitawag niya siya spiritual morons. Tungod kay kahibalo na niya nga si Samuel, muadto silang lungsod kay pulihanan na si Saul sa pagkahari, o ang una na yun ni Jesse nga wag ilay mahimong hari nini. Kini yung akong kamagulangan nga anak, sundalo ko ni nga may ranggo pa yun. So mo dito yung una kini ang akong anak. So giparin niya ang tanan niya mga anak ng mga sundalo kay para mapilian dito ni Samuel, kay propeta man si Samuel, para nga mahimong sunod nga hari after kay Saul. Kaya ang Diyos pulihan na ni si Saul. So, meron gitawag man ni diri nga mga spiritual morons. Spiritual morons, tungkol ka ito, ito alam sa pulong sa Diyos, ang gihatag ni Jesse. Nagkahibalo mo, ang Diyos bisulti kang Samuel, pagitaon pa rin mo na pilay nga anak. So, mutong naog sila, naog, hantog na yun na si Jesse. Wala na mo pilay nga anak. Naku, isang anak, pero bakla pa mga ito, 12 anyos pa man to. Nya, di mo to sundalo, bantay ka mo to sa karnero. Nya, mingon man Diyos, papangita mo dyan, kanang bataan, hoy mo anak mong hari. Imagine that, nga nung niabot sila sa pinakabata, magbalantay lang karnero, walay training sa pagkasundalo, nga naman, tungod kay ang bata mo'y doktrinado. Mo'y naipulong sa Diyos. Nagkatubo siyang espirituhanon, o busa siyang pagtubo ng espirituhanon, nagkatun siya sa pagsalig sa Diyos, bisan man sa pagpakikaway sa mga leon, pagpakikaway sa mga bear, aron nga maproteksyon na niya ang iyang mga karnero. O sa diha
naghatod na siya pagkaon nga to siya mga igsuon. So dito nakita niya nga gibiyay ang ilang mga igsuon sa mga Palestine. May naman dito si Goliath. Nang hagit man si Goliath nga makig one-on-one. Niya dako man kay si Goliath. Na wato nakita si David, tanaw niya wa magimusukon. Nanalaw man bisan ang iyang igsuon nga sundalo, murag di jud kaaway. Volunteer si David. Pag volunteer pa ni David niya na, dili makatuo si Saul. Uyang una, kabata pa nimo, wa pa kay training sa pagpakigubat, kanang imong kalaban nga si Goliath, naliguang na nagpakigubat, kung saan mo pagdaog? Dito gi-explain ni David kang Saul, ang iyang experience sa pagpakigaway sa mga leon o sa mga bear. Oh yes, nakonvince si Saul. Pero ang mga ni Saul, kinahanglan magdala kag daghang mga armas sa pagpakigaway bato kay Goliath. Kumpletuhan siya gamit. Ingon si David, dili nga na. Human viewpoint na. Nagsalig ko sa armas. No. Huwag ko lang salig sa armas. Nagsalig ko sa Ginoo. Kapag yung magpakigaway bato niya. Tinuod ba lingkuha si David o pila lang kabuok ng mga bato? Dala siyang sling o nakigaway siya kay Goliath, usara ka bato ang gigamit niya. Patay si Goliath. Patay si Goliath. Ngayon man, si David, espirituhano. Yes, sadyang nahimo na siyang hari, yes, nalinglagid siya, natintal siya. Pero may balik biya sa Ginoo. In fact, usar ka pinakakanindot ni statement nga nag-rebound si David when he said, "Restore unto me the joy of my salvation." And yes, yet, disiplina siya, pero yes, na-restore ang kalipay niya sa pagpangalagad sa Ginoo. So that's the life of David, no? So, because of the, asa na tayo ni? So, okay. David was not only the greatest king of Israel, but one of the greatest believers of the Old Testament. There was, however, one major blotch on David's record, namely his adultery with Bathsheba and his murder of her husband. Murder nito yung gibuhat, ibutan man niya si Uriah sa front line sa panggubatan. Intentional yun nga parang mamatay, no? Sa 1 King 15:5. So these two sins, yung duho kasala ni David, the worst of the overt sins nearly lead to the sin unto death. Patay din ta si David ini. Just remember na kung magpagkasala ta, kamatayon. Either kamatayon or misery. Sa Psalms 32:3 nga to sa 4, o bisan man sa 1 John 5:16, sin unto death. Now finally, though he got back into fellowship with God, balik man siya, no? Balik din siya sa pagpag-fellowship kauban sa Diyos and regain his spiritual life. Kabalik siya sa iyang pagka-espirituhanon sa Psalms 32 verse 5. Now overall, God had this to say about David, a man after God's own heart. So munang nahimo siyang near to the heart of God. So furthermore, God the Son chose the line of David from which his humanity would descend. Do we need to see anymore? Now, atong nakita din ha, din sa linya ni David, di ba, kada mo nakabasa ng Biblia, verses nga, ang maghari sa kalibutan, hari sa mga hari o Ginoo sa Ginoo, nasa linya ni David. Yes, Jesus Christ is in the line of David. Morning, kung atong pagkatunan na po ni siya, munawag niya ito kay Jesus Christ, God. Ganasya sa linya ni David. No? So when Solomon inherited the throne, kining kahitkan ni Solomon, kung imong pagkatanawon, nindot ni siya kay napanunod yun niya ang itawag na ito blessings gikan siyang father. Kaya ang father si David, hamtong man. He was an advanced believer. Just remember, David was an advanced believer sa 1 King 3:6.
ngadto sa 14. However, he became distracted. Kini si Solomon ang hitabo nini, bisan nakadawat kini siya og daghang panalangin gikan sa iyang amahan. Na-distract po ni si Solomon. Sa unsang paagi po nga na-distract siya? Tungod kay naa si daghan kay foreign wives. Hanan day kasawa, 700 ka asawa, gipakapinan pa gyud og 300 ka mga kabit. Makana mo ba? Ngano inani man ang kasaysayan sa Biblia, no? Kasagaran ang isgutan kabit, mga kuan ba, nilana ba, no? So nganong nahitabo man no? So Solomon has 700 wives and 300 concubines, a total of 1,000. Sa 1 King 11:1-8. Kung basahan niyo na, no? 1 Kings 11:1-8. Basahan niyo na. O bisa man sa 1 Corinthians 15:33. Unsa man din hitabo niya? Now, just remember, if one associates with evil people, yun na ni. Kung mo associate gani ka sa mga evil nga tao, ma-influence ka dyan. Ma-influence ka. Mo nang magbantay ka kung kinsang imong dapat nga kauban sa imong kinabuhi. So, he will become evil. Now, if you just read 1 King 11-18, yes, na-influence siya sa mga bad people. O ang 1 Corinthians 15:33 nag-ingon, kung saan isulti sa 1 Corinthians 15:33. Basahan doon ninyo. Kasi magkauna, 1 Corinthians 15:33. Ayaw kung patunito ang dautan mga kauban kadaot sa maayong pangatasan. Yes. Kung ang imong kauban mga korap, maka-influensya nimo ngadto sa pagkadautan. Mo ni nahitabo kang Solomon. Ang gibuhat ni Solomon unta nahimo siyang great o nagatubo siya nga magtotoo gikan sa iyang amahan, pero na-influensyahan siya sa mga edad. So during most of his life, he searched for the happiness in his many pursuits but never found it. When the believer does not execute the Father's plan, there is no meaning in life. So, ang kinabuhi niya, Apostol Pablo, na-influensyahan siya sa dautan, o pusa, nagapangita na hinoon siya sa kalipay, dito sa gawas. Sa kalibutan na siya nagapangita kalipay. Fortunately, in his old age, he came back to doctrine and the spiritual life and so found some happiness. So, balik rin hapon siya sa doktrina. Busa, nakasulat na po siya din sa Ecclesiastes. Ang pagsulat niya sa Ecclesiastes, mauni ang mga doktrina nga iyang nakatunan gikan sa iyang papa nga si David. Just imagine that, no? Doctrine really works. But if you don't have doctrine, na wala nyo kayo mahimo. Wala kayo may-apply. No? So, in his old days, God the Holy Spirit had him write about his futile search for happiness in a book called Ecclesiastes. Now, ang gasolin. Please note that the scripture records Bathsheba as the wife of Uriah, even though she was in the Messianic line due to her marriage with King David. Makana ka ba? Kalain ba day lusot, no? Gikan sa gikabit ni David dito mo gawas si Jesus Christ. Now, na-propose ang ginawa ni anak, no? Unlike some translations which present Bathsheba as the past wife of Uriah, a more literal translation from the Greek word would read as above: Solomon from the wife of Uriah, the integrity of God demanded that she be recorded forever in the scripture as the wife of Uriah the Hittite, whom David had murdered in his attempt to cover up his illicit sexual relationship. God is also honoring Uriah. Unsay purpose nini nga gisulat si Uriah? God is also honoring Uriah, who was very loyal as a husband to Bathsheba and in his position as a general to David.
So that's the reason why nga nasulat yun si Uriah. Tungod kay si Uriah, usa ka matinud-anon sa iyang asawa, o bisan man sa iyang pagka-general. Imagine daw, daghan kay itong temptation ang gibuhat ni David. Gipatulog pa siya sa iyang balay. Siya, gusto niya nga paulion, kay patulogod sa iyang asawa, kay para lang makigdulog sa iyang asawa, para dili masayran nga di ay buntis na si Bathsheba. Pero wag mong sugot si Uriah niya na, kay magot pa niya, napoy gubag gigapilan ang akong mga katawhan dito, busy to sila, naglison to sila, niya ako maglipay-lipay ako, patulogon rin ko nimo diyan sa akong asawa. So wala gid si David, wala gid si Uriah mukagat sa gitawag na to plano ni David. Now dinhi na kita sa verse 7 karong sunod nga Domingo, itong hinahinayan lang kini, and then mahuman na ito ng Matthew. I just do hope nga mahatagan ka mo mga record niya nga din compile na no, at least namoy mga idea o unsa ang nganong nga nasulat ng Matthew. Sa ako nang giingon sa inyo ha, kung magbasa mo din sa Matthew, dili gyud mo ganahan, especially Matthew chapter 1, kay generation to generation nang gisgutan. But kung ibangga nimo ang Matthew ngadto sa mga kasaysayan sa mga Old Testament nga kasulatan, mag-enjoy ka gyud sa pagbasa ug ngano nga yun na ang pagkasulat dinhi Matthew. Okay, so dinhi na sa tataman na I just do hope na doon natin katunan ini o magtutas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga ihatag ang hikanamo, salamat sa imong grasya, sa imong bukmag, sa imong kaayo. We pray to the Father nga ang pulong nga ang bitunan karon, unta kini maghatag ka na mo o dugan ka ng buwan sa aming espiritual nga pagtubo. Bisan man Father God, na yung mga sala nga gisgutan dinhi apan nindot kini nga kasaysayan tungod kay hisgot nga ni kanamo nga kung kami magpagkasala, adunay gyud justice, adunay gyud discipline nga magapaghitabo nga ni kanamo. Apan kung kami magkakinabuhi nga in fellowship with you, magkakinabuhi nga magasunod sa inyong kabubuton, adunay gyud panalangin. Father God, thank you so much for everything. We give you back the praises and the glory. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.